Matapos magkaroon ng internal issue sa kanilang prangkisa sa ongoing season ng Maharlika Pilipinas Basketball League nito lamang nakaraang buwan. Isang makabagong Cebu Greats ang sisigunda sa ikalawang parte ng taon sa nasabing liga. Para sa detalye, narito ang report ni teammate Paulo Salamatin. Sa kabila ng mahigit 2 linggong paghahanda, buo ang determinasyon ng newly reinforced Cebu Greats na isalba ang kanilang kampanya sa 2025 Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL at buhayin ang kanilang pag-asa na makapasok sa playoffs. Dating kilala bilang Cebu Classic, dumaan sa major revamp ang prangkisa matapos itong bilhin ng local businessman na si Samson Lato. Ang pagbabagong ito ay kasunod ng mga isyong pinansyal sa ilalim ng dating pamunuan na humantong sa kasalukuyang 5-game losing skid ng koponan kung saan umabot pa sa pagkakataon na 7 players lamang ang naglalaro bawat game. Sa tulong ng magkahalong ex-PBA players at collegiate standouts upang maibalik ang sigla ng grupo at maipakita ang totoong laro ng mga Cebuano, pangungunahan ito ni na JR Kinyahan, Paul Desiderio, Jun Manzo, Riv Ugsang at newly acquired playmaker na si Mac Talio. Sa ilalim ng bagong head coach ng grupo na si former PBA star Junti Valenzuela, kasama si Dondon Hontiveros bilang assistant coach, umaasa ang Cebu Greats na mapuputol nito ang sunod-sunod na pagkatalo at makapagsimula ng panibagong yugto ng tagumpay ngayong season. Subukan namin na ibalik yung laro kung ano yung gusto ng Cebu. Ibalik namin kung ano yung makakaya sa team na andiyan kayo. Alam naman namin na maraming sumusuporta, no, sa mga taga Cebu. Nasa ilalim yung team ngayon, alam din ng mga players yun, na sana maibalik natin or makapasok man lang sa next round. No? Ibibigay nila lahat, ibibigay namin lahat para lang makaahon kung nasa ilalim, kung saan kami ngayon. Well, kaibigan ko din naman si Junti and I played against him for the longest time, so it's just easy to connect. And yun nga, when you have the same direction, you want what's best for the players and best for Cebu, you find ways how to help the players. Siyempre, may mga adjustments yan. But the players, I think, I would say they're all excited to showcase what Cebu is really all about. And with that, nakita naman sa practice, masaya yung mood. And hopefully it will translate to a good game, hopefully a win. But with that being said, mas importante yung process, na-enjoy yung process ng mga bata. And hoping we're in the right direction. And I think we're in the right direction. Ibinahagi rin ng former ex-PBA player at dating miyembro na ng Team Cebu na si Paulo Hubalde na hindi na sila mahihirapan sa pag-adjust sa bagong sistema ng kanilang revamped coaching staff mula sa dati nilang coach na si Mike Reyes. I've been around with those two. Kuya Dondon is my teammate, my veteran in San Miguel. Coach Junti is my teammate when I won a championship with Ginebra. So there's a chemistry already. And hopefully we can translate that to our guys na yung experience namin sa coaching staff and sa biging players, sa veterans like Kinyahan, mai-relay namin sa mga players. Ayon naman sa bagong team manager ng Cebu Greats na si John Santos, iisa lamang ang target ng kanilang koponan ngayong season. Hindi naman sa nagyayabang, pero may 12 games kami. Ang target is retain namin yung 12 games para hindi na namin naasa sa ibang teams para makapasok kami sa playoffs. Sa sarili namin, gagawin namin na makompleto yung 12 games para baka sakali umabot kami dun sa playoffs. Para sa mga taga Cebu, yun lang talaga yung goal ng team. Matapos ang naganap na laban kahapon kontra Binyan, sunod na babanggay ng Cebu ang Imus Brotherhood sa Cavite sa July 11. Kasunod dito ang Ilagan Isabela Cowboys sa July 17 sa Phil Oil Eco Center sa San Juan. At dahil ang lahat ng laro ay away games, patuloy pa rin ang paghintay ng mga Cebuano fans na muling masilayan ng personal ang kanilang koponan sa kanilang home court. Pero sa kabila nito, umaasa ang bagong pamunuan na maibalik ang sigla at
at suporta ng Cebuano basketball community sa tulong ng bagong direksyon at mga veteranong players ng grupo. Paulo Salamatin para sa Atletang Pilipino, para sa Bagong Pilipinas.